Ang langis sa kawali ay umaalingasaw, dumidikit sa bawat sulok ng kusina, sumuot sa kanyang buhok, sa damit niyang puting-puti na ngayon ay may bahid na ng kung ano-anong sarsa. Araw-araw ganito ang kanyang kapalaran. Si Perlita, isang pangalan na kasing lambot ng perlas, ngunit kasing tatag ng bakal, ay nakatayo sa harapan ng lababo. Ang mga kamay ay lumalambot sa pinaghalong tubig at sabon. Ang mga daliri ay humahaplos sa mga plato, baso at kubyertos. Ang tunog ng metal ay nakikiskisan, ay pumupuno sa hangin. Ang mga plato ay bumabagsak sa lababo. Ang mga baso ay naguumpugan. Ang bawat hugas ay may isang panalangin, isang paghinga, isang pag-asa para sa kanyang mga anak, para sa kanilang kinabukasan. Perlita, bilisan mo! Ang daming kustumero! Ang head cook, ang boss nito ay parang isang leon, nagpapayanig sa kusina. Opo, Mang Felipe. Mabilis na tugon ni Perlita. Ang mga kamay ay gumalaw ng mas mabilis. Ang tubig ay tumatalsik sa kanyang muka. Sa isang sulok ng kusina, nagbubulungan sina Susan at Berting, ang dalawang naghihiwa ng gulay at karne. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Perlita. Ang kanilang mga labi ay nakangisi. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay parang tunog ng ahas sa gitna ng ingay ng kusina. Uy, tingnan niyo si Perlita. Bulong ni Susan. Ang kutsilyo ay huminto sa paghiwa ng sibuyas. Nag-iimpake na naman ng tirang pagkain. Hindi ba siya nahihiya? Umiling si Berting. Ang kanyang mga mata ay umikot. Parang aso. Kinokolekta ang mga buto. Hindi ba niya kayang pakainin ang kanyang mga anak ng maayos? Kailangan pa talagang mamulot ng tira-tira. Ang mga salita ay tumagos sa hangin, dumikit sa mga dingding, at dahan-dahang gumapang patungo kay Perlita. Narinig niya, ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso, isang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit hindi siya lumingon, hindi siya sumagot. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa umaagos na tubig. Ang init ng kahihiyan ay kumalat sa kanyang pisngi. Mas mainit pa sa init ng kalan. Ano ba naman yan, Perlita? Sigaw ni Susan, hindi na bumubulong. Ang kanyang boss ay may bahid ng pagtawa. Hindi ka ba nabubusog sa kinakain mo dito? Kung hindi, sabihin mo lang. Bibigyan ka namin ng extra. Tumawa si Berting. Ang tunog ay parang tilahok ng manok. Malakas at nakakainsulto. Oo nga, baka kulang sa protina. Gusto mo pa ng buto-buto, Perlita? Ang mga kasama nila sa kusina ay nagtawanan. Ang tunog ay parang ritmo ng mga kakaibang nilalang sa mundo. Ang bawat tawa ay umaalingaw-ngaw, nagpapayanig sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang mga mata nilang nakatitig sa kanya. Ang mga ngisi nilang nakakasukulam. Ngunit pinigilan niya ang luha. Hindi niya ipapakita sa kanila ang kanyang kahinaan, hindi kailanman. Pagkatapos ng shift, habang naglilinis siya ng kusina, tahimik siyang naglagay ng ilang piraso ng pritong manok na hindi na nabenta at ilang bahagi ng kanin na hindi na nakain. Sa isang malinis na plastic bag, maingat niyang itinago sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga tiyan ay kumukulo sa gutom. Ang kanilang mga mata ay nanginginig sa tuwing may iniuuwi siyang pagkain, at iyon lang naman ang mahalaga. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa trabaho, narinig niya ang boses ni Susan mula sa malayo. Perlita, may naiwan ka bang kape kagabi? Kasi parang may amoy kape ang bag mo. Nagtawanan na naman sila. Ang halakhak ni Berting ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Hayaan niyo na lang siya, sabi ni Mang Felipe. Ang boss nito ay may pagkairita. Basta, nagtatrabaho siya ng maayos. Wala tayong pakialam. Ngunit ang mga bulong ay hindi tumitigil. Ang mga tingin ay hindi nawawala. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Bawat pagkuha niya ng tirang pagkain ay pinagtatawanan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagreklamo. Ang bawat bulong ay nagiging gasolina sa kanyang kalooban. Nagpapalakas sa kanyang loob. Nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Isang hapon habang naguhugas siya,
Dumating ang may-ari ng restaurant, si Mr. Chua, kasama ang isang babae na nakasuot ng eleganteng business suit. Ang babae ay matangkad, may tindig na matikas, at ang kanyang mga mata ay matalim at matalino. Huminto sila sa harapan ng kusina. "Mang Felipe, ito si Miss Sanchez," sabi ni Mr. Chua. Ang kanyang boses ay may paggalang. Siya ang magiging bagong manager ng ating restaurant. Nagulat ang lahat. Ang kutsilyo ni Susan ay halos mahulog sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Berting ay lumaki. Si Mang Felipe ay bumati ng may pag-utal. Si Perlita ay nanatiling nakatayo sa harapan ng lababo. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila, patuloy sa paghuhugas. "Magandang araw po," sabi ni Miss Sanchez. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Gusto kong makita ang bawat bahagi ng restaurant, lalo na ang kusina." Lumakad si Miss Sanchez sa loob ng kusina. Ang kanyang mga mata ay sumusuri sa bawat sulok, sa bawat kagamitan. Huminto siya sa harapan ni Perlita. "Ikaw ba si Perlita?" tanong ni Miss Sanchez. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng anumang emosyon. Nagulat si Perlita. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang babae sa kanyang harapan. Ang kanyang muka. Opo, ako po si Perlita," utal niyang sagot. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. "Kilala mo ba ako?" tanong ni Miss Sanchez. Ang kanyang labi ay bahagyang umiti. Umiling si Perlita. "Hindi po, ma'am." "Talaga?" Tumawa si Miss Sanchez. Ang tunog ay malambing at pamilyar. "Hindi mo ako nakikilala. Ako si Pia." Nakatitig si Perlita sa kanya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Si Pia, ang batang palaging nakikipaglaro sa kanya sa likod ng bahay nila. Ang batang laging nakasuot ng gula-gulanit na damit. Ang batang laging nakikipag-agawan sa kanya ng tirang pagkain sa basurahan. "Pia?" bulong ni Perlita. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. "Oo, Perlita, ako si Pia," sabi ni Miss Sanchez. Ang kanyang ngiti ay lumawak. "Ang dating Pia na kapitbahay mo. Ang Pia na laging nakikipag-agawan sa'yo ng buto-buto sa basurahan. Naalala mo?" Ang mga alaala ay bumalik sa kanyang isipan. Parang kislap ng kidlat. Ang mga araw na nagugutom sila. Ang mga gabi na natutulog sila ng may kumukulong tiyan. Ang mga araw na nagbabahagi sila ng isang pirasong tinapay. Ang mga araw na nangangarap sila ng mas magandang buhay. "Pia!" Niyakap ni Perlita si Pia ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umagos. Ang init ng yakap ay parang may init na kumot, bumabalot sa kanya. "Hoy, huwag ka nang maingay, huwag ka nang umiyak dyan," sabi ni Pia. Hinaplos ang likod ni Perlita. "Huwag ka nang umiyak. Hindi na tayo tulad ng dati. Nagbago na ang lahat." Bumitaw si Perlita. Pinunasan ng kanyang luha. "Pero paano? Paano nangyari to?" "Mahabang kwento, Perlita," sagot ni Pia. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. "Pero ang importante, narito na ako. At hindi ko kalilimutan ang pinanggalingan natin." Tumingin si Pia kina Susan at Berting na nakatayo ng tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakarating sa kanila. Ang kanilang mga muka ay namumutla. "Mang Felipe," tawag ni Pia. Ang kanyang boses ay matatag. "Pwede po bang kausapin ko ang lahat ng staff sa office?" Nagsimulang maglakad si Pia patungo sa opisina. Sumunod si Mr. Chua at ang mga staff ay sumunod ng tahimik. Ang kanilang mga puso ay kumakabog. Sa opisina, umupo si Pia sa harapan ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay sumusuri sa bawat isa sa kanila. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang orasan. "Gusto kong maging malinaw ang lahat." Simula ni Pia, ang kanyang boses ay malinaw. "Ako ang bagong manager dito at ang una kong gagawin ay ayusin ang sistema. Ang restaurant na to ay magiging isang lugar kung saan ang bawat isa ay rerespetuhin. Walang diskriminasyon, walang panunukso, walang pangmamaliit." Tumingin siya kina Susan at Berting. Ang dalawa ay yumuko. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa kahihiyan.
Narinig ko ang lahat, sabi ni Pia. Ang kanyang boses ay bumaba, ngunit nanatiling matatag. Ang mga bulong nyo, ang mga pagtawa nyo, ang mga panunukso nyo kay Perlita. Ang mga mata ni Susan ay nanlaki. Si Berting ay nagpakawala ng isang, "Alam nyo ba kung bakit siya nag-uuwi ng tirang pagkain?" Tanong ni Pia. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Dahil may mga anak siya. May pamilya siya na pinapakain. At ginagawa niya ang lahat ng yon para makakain sila. Ginagawa niya ang lahat para lang mabuhay sila ng marangal." Ang mga mata ni Perlita ay napuno ng luha. Ang kanyang puso ay kumirot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ang pag-uwi ng tirang pagkain ay hindi nakakahiya. Patuloy ni Pia. Ang kanyang boses ay tumataas. Ang nakakahiya ay ang pagtawa sa kapwa mo na nagsusumikap. Ang nakakahiya ay ang pangmamaliit sa isang tao na gumagawa ng tama para sa kanyang pamilya. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga staff ay yumuko. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagsisisi. "Mula ngayon," sabi ni Pia, ang kanyang boses ay matatag at may otoridad. "Ang sino mang mahuhuli kong nanunukso o nang mamaliit ng kapwa ay may kaakibat na parusa. Maliwanag?" "Opo, ma'am," sabay-sabay na tugon ng mga staff. "Ngayon, tungkol sa iyo, Perlita," sabi ni Pia. Ang kanyang mga mata ay lumambot. "Alam kong matagal ka nang nagtatrabaho dito at nakita ko ang sipag at tiyaga mo. Gusto kong ipromote ka bilang assistant manager." Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Perlita ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ako po?" utal niya. "Oo, ikaw." Ngumiti si Pia. "Sa tingin ko, ikaw ang pinaka-kwalipikado. At alam kong kaya mo, tutulungan kita." Ang mga staff ay nagtinginan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at pagsisisi. "Salamat po, ma'am," sabi ni Perlita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. "Maraming salamat po." "Walang anuman, Perlita," sagot ni Pia. "Magtutulungan tayo. Gusto kong maging matagumpay ang restaurant na to at gusto kong maging masaya ang bawat isa sa inyo sa inyong trabaho." Mula noon, nagbago ang lahat. Si Perlita ay naging assistant manager. Ang kanyang mga kamay ay hindi na puro sabon at tubig, kundi papel at ballpen. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatitig sa lababo, kundi sa mga plano at proyekto. Ang kanyang mga salita ay hindi na "Opo, Mang Felipe," kundi "Sige, gawa natin ang paraan." Ang mga staff ay unti-unting natuto. Naging mas magalang sila sa isa't isa. Naging mas masipag sila. Naging mas masaya sila. Ang kusina ay hindi na puno ng bulungan at tawanan, kundi ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang tunog ng mga kutsilyo ay hindi na parang bulong ng ahas, kundi parang tunog ng mga profesional. Ang amoy ng langis ay hindi na nakakasulasok, kundi nakakaengganyo. Isang araw habang nag-o-oversee si Perlita sa kusina, lumapit sa kanya si Susan. "Perlita," sabi ni Susan, ang kanyang boses ay malambing. "Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Alam kong malaki ang kasalanan ko." Tumingin si Perlita kay Susan, ang kanyang mga mata ay malambot. "Matagal ko na po kayong pinatawad, Susan." "Salamat, Perlita," sabi ni Susan, ang kanyang mga mata ay lumuha. "Salamat sa pagiging mabuti mo." Lumapit din si Berting. "Ako din, Perlita. Sorry sa lahat. Hindi ko alam na ganoon pala ang pinagdaraanan mo." "Ayos lang, Berting." Ngumiti si Perlita. "Ang importante ay natuto tayo." Nagpatuloy ang buhay. Si Perlita ay naging isang inspirasyon sa lahat. Ang dating dishwasher ay naging assistant manager. Ang dating pinagtatawanan ay naging pinagkakatiwalaan. Ang dating namumulot ng tira-tirang pagkain ay naging namumuno. Ang kanyang mga anak ay hindi na nagugutom. Nakakakain na sila ng masasarap na pagkain. Nakakapag-aral na sila sa magandang eskwelahan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning, hindi sa gutom, kundi sa pag-asa at pangarap. Si Perlita ay hindi nakalimot. Hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Hindi niya kinalimutan ang mga araw na nagugutom siya.
Hindi niya kinalimutan ang mga taong nang maliit sa kanya, ngunit hindi niya rin hinayaang maging dahilan ito para magtanim siya ng galit. Bagkus, ginawa niya itong lakas para magpatuloy, para lumaban at para magtagumpay. Ang restaurant ay lalong umunlad. Ang bawat staff ay masaya sa kanilang trabaho. Ang bawat customer ay masaya sa kanilang pagkain. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at puno ng pagmamahalan, puno rin ng pagkakaisa. Isang gabi habang pauwi si Perlita, nakita niya ang isang batang babae na namumulot ng tirang pagkain sa basurahan. Huminto siya. Lumapit siya sa bata. "Anak," sabi ni Perlita. Ang kanyang boses ay malambing. "Gusto mo bang sumama sa akin? May masarap tayong kakainin." Tumingin ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. "Huwag kang matakot," ngumiti si Perlita. "Hindi naman kita sasaktan. Gusto lang kitang tulungan." Kinuha ni Perlita ang kamay ng bata. Magkasama silang naglakad. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at ang kanilang mga buhay ay puno ng pagbabago. Ang kanilang kinabukasan rin ay puno ng liwanag. Sa huli, si Perlita ay hindi lamang isang assistant manager. Siya ay isang simbolo ng pag-asa. Isang patunay na ang bawat isa, anuman ang pinanggalingan, ay may kakayahang magtagumpay. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasa posisyon, kundi nasa puso. Ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi nasa pagmamahal at pagkakaisa. At sa bawat hugas ng plato, sa bawat paghiwa ng gulay, sa bawat paghahanda ng pagkain, ang kanyang kwento ay patuloy na ikunikwento. Ang kanyang aral ay patuloy na itinuturo. Ang kwento ng dating dishwasher na naging boss. Ang kwento ng isang perlas na natagpuan ang kanyang kinang sa gitna ng putik. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.